Hello guys, welcome. So ngayon itatanong natin, ano yung spiritual purpose ng separation ninyo? Okay? Give me the message. Ano yung spiritual purpose ng separation nyo? Give me the message. Ano yung spiritual purpose ng separation nyo? Ayan. Give me the message. Ano yung spiritual purpose ng separation nyo? So, meron akong nakikita ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron din ditong Sagittarius, Gemini, Libra, and Aquarius. Meron din akong nakikitang Taurus, Virgo, Capricorn. Meron ding Aries, Leo, Sagittarius. So, halos lahat dito naman, nakikitaan ko lang dito, malakas yung Taurus. Malakas din dito yung Pisces, and Libra, Aries, Sagittarius. So, nakikitaan ko dito, meron ditong Year of the Dog and Year of the Horse. Okay? Ayan. Start na tayo. So, dito, yung spiritual purpose ng separation nyo, nakikitaan ko dito yung pagbalanse. Okay? So, lumabas yung Temperance dito and the Nine of Cups. So, nangangahulugan ito na ito yung unang dahilan kung bakit kayo pinaghiwalay ni universe dito, Yung bang tipong upang ibalik yung harmony ninyong dalawa, okay? So dito, yung bang tipo na isa sa inyo o pwede ring pareho kayo, sobrang nagbigay or pwede ring habang ang isa ay sobrang kumuha. So nakikitaan ko dito yung separation ay ginawa pa para yung mga ginawa pareho kayong matuto, okay? Kumbaga, ginawa ito para kayong dalawa ay matuto, okay? So, nakikitaan ko dito, may lesson, pwedeng may control ng emosyon, or pwede rin magtimbang or maging balance. So, pwede rin hanapin yung inner peace sa loob mo, hindi sa isa't isa, okay? So, nakikitaan ko dito yung spiritual purpose dito, yung bang tipo na para matutunan ninyong kompletuhin yung sarili bago magmahal muli. Okay? So, dahil lumabas ang Nine of Cups dito, nakikitaan ko dito, yung bang tipo na meron ditong lesson, okay? Yung bang tipo na para matutunan mong maging masayang mag-isa. Okay? So, dito, sa universe, yung bang tipo na nagbibigay siya ng separation para sa self-fulfillment mo. Kumbaga, yung Nine of Cups dito ay para bang personal satisfaction or pwede ring self-love na kung saan kailangan mong matutunang maging buo kahit wala siya. So dito, nakikitaan ko kasi dito dati, baka siya yung nagiging source ng iyong kaligayahan, So ngayon tinuturuan ka dito na kaya mong maging masaya kahit wala tong taong ito, okay? So dito tinuturuan ka ni universe na ang tunay na union ay nagsisimula sa loob muna, okay? Sa sarili mo muna. So yung spiritual purpose dito, meron ditong emotional independence at gratitude lalong-lalo na sa sarili, okay? So the High Priestess reverse dito, then sinabayan siya ng Page of Swords reverse dito, So, nakikitaan ko dito, meron ditong purpose na alisin yung mga ilusyon. Okay? So, may mga bagay sa connection ninyo na hindi mo nakikita noon. May mga red flag, manipulation, o truths na tinakpan ng emotion. So, nakikitaan ko dito yung separation ay parang gisingin yung intuition mo. So, para ba matutunan mong pakinggan yung inner voice mo? Hindi lang ang damdamin, ganyan. Ngayon, tinuturuan ka ni universe na magtiwala sa divine guidance. Hindi lang sa attachment, okay? So, yung spiritual purpose dito, meron ditong spiritual awakening at pag-alis ng illusion of love, okay? So, dito, dahil lumabas ang Page of Swords dito, naka-reverse siya, para bang maturuan kan magtiwala sa katahimikan, hindi sa ingay, okay?
So nakikitaan ko dito dati baka may pattern ng overthinking, stalking, or mental unrest sa connection ninyo. Maraming tanong, mga ganyan, walang malinaw na sagot, okay? So yung separation ay nilayon upang putulin ang cycle ng mental chaos. So ngayon, tinuturuan ka ni universe na ang clarity ay hindi galing sa impormasyon, kundi sa inner stillness, okay? So dito sa spiritual purpose, meron ditong mental discipline at detachment sa curiosity na walang direksyon. So nakikitaan ko dito meron talagang lesson kung bakit nangyari ang separation. So dito, dahil lumabas ang The Empress Reverse, para ba tinuturuan ka dito na alagaan mo muna yung sarili mo, okay? So sa relasyon baka naging giver ka, or pwede rin laging nagno-nurture, laging nag-a-adjust, or pwede rin laging nagsasacrifice. Kaya yung separation ay parang divine purpose or divine pose, na kung saan para maalala mo na hindi mo kailangang ubusin yung sarili mo para lang maramdaman niya na mahal mo siya. Okay? So yung The Empress Reverse, ay meron tong healing energy or may pagka-healing sa feminine energy mo or pwede rin sa self-worth mo at self-care at self-respect dito, okay? So, nakikitaan ko dito yung pinaka-purpose dito sa The Empress Reverse, yung pagbabalik ng iyong sariling lakas bilang divine feminine dito, okay? So, dahil lumabas ang The Ten of Pentacles Reverse dito, meron dito na sinasabi na para baguhin yung pananaw mo sa stability, okay? So, yung separation ay nagtuturo na ang tunay na security ay hindi basta material lamang, hindi status at hindi lang din togetherness, okay? So nakikitaan ko dito yung spiritual stability, kapag nawala siya dito, dapat matutunan mong hindi mo rin kayang mawala yung sarili mo, okay? So yung spiritual purpose dito ay pagbubuo sa sariling pundasyon sa buhay kahit mag-isa, okay? So, dahil lumabas ang Two of Pentacles, naka-operate siya dito, para bang tinuturuan ka dito na maging flexible, okay? So, yung connection dito ay nagdulot ng maraming pagbabago. Kaya tinuturuan ka na ni universe, na mabalansehin dito yung priorities at emotion, okay? So, hindi mo kailangan piliin yung extremes. So, nakikitaan ko dito, mahal mo siya, pero pwede ka rin mag-move forward. So, yung purpose nito ay matutunan mong sumabay na lang sa agos ng buhay, hindi sa labanang ito. Okay? So, nakikitaan ko dito, meron ditong patungo sa emotional maturity. Okay? So, dito, dahil lumabas ang Five of Pentacles upright, so, nakikitaan ko dito, naranasan mo yung dark night of the soul. Okay? Dito sa Five of Pentacles, naranasan mo yung kabiguan or bigat, or maging yung yugto na nag-iisa ka, malungkot ka, or pwede rin nasa kawalan ka. Pero dito, ito yung paraan ni universe para ilapit ka sa pananampalataya dito sa Five of Pentacles, Kapag naramdaman mo na iniwan ka ng lahat, dun mo mararanasan na hindi ka pala talaga nag-iisa dahil kasama mo ang Diyos, okay? So dito, nakikitaan ko dito sa Five of Pentacles, yung bang pinaka-purpose mo dito, yung spiritual purpose, maging magkaroon ka ng deep faith at spiritual awakening through pain, okay? Kumbaga yung sakit, yun yung nagpahiwatig na kailangan mo si God, okay, sa buhay mo. So dito, dahil lumabas ang Knight of Pentacles Reverse dito, ito yung para matutunan mo, na huwag pilitin ang hindi pa oras, okay? So, yung connection ninyo ay maaaring naging mabagal o pwede rin paulit-ulit o parang walang progress. So, yung separation ay para ba putulin yung cycle ng stagnation, okay? Para ba matutunan mong huwag ipilit ang mga bagay na hindi pa hinug, ganun. So, yung spiritual purpose dito, meron ditong divine timing at patience, okay? So, dahil lumabas ang Nine of Swords Reverse, nakikitaan ko dito, karamihan sa inyo, para bang gumising ka mula sa paghinga ng kaluluwa or para kang ginising yung kaluluwa mo dito sa Four of Swords Reverse, okay? So, matagal ka ng emotionally pagod, Kumbaga,
pinilit mo pa rin lumaban noon. So nakikitaan ko dito, yung separation ay tinawag ng universe para sa soul rest mo, okay? Para ba may pahinga mo yung sarili mo. Kumbaga, dito ito yung paraan niya, okay? Ito yung paraan ni universe, ito yung paraan ni God, ayan. Pasensya na utal ako, Ito yung paraan ni God para gumaling ka at bumangon ka dahil ito yung card na kailangan mong bumangon at simulan muli, okay? Bilang bagong ikaw. So dito, nakikitaan ko dito yung spiritual purpose dito ay yung recovery at rebirth, okay? So dahil lumabas ang Knight of Wands reverse dito, nakikitaan ko dito, meron ditong para bang tinuruan ka dito para makontrol mo yung impulsive na pagmamahal, okay? So dito, yung relasyon maaaring naging masyadong mabilis, puno ng passion, pero kulang ng direksyon. So ngayon, tinuturuan ka ni universe na i-ground ang iyong energy, na huwag agad magbigay ng apoy kung hindi sigurado sa direksyon. Okay? So yung spiritual purpose dito, narito yung emotional discipline at tamang paggamit ng passion. Okay? So dito, dahil lumabas ang the Seven of Swords dito, reverse, nakikitaan ko dito, tinuruan ka dito para harapin mo yung katotohanan. So dito, yung separation ay nagbukas ng mga mata mo, okay? Lalo-lalo na sa mga bagay na itinatanggi mo noon. So dito, maaaring pagtataksil, kasinungalingan, o pag-iwas sa realidad. So dito, ngayon, wala nang pagtatago. Yung ikaw, tinuruan ng yung kaluluwa mo, okay? Yung mismong ikaw, ay tinuruan ka maging tapat at tumanggap. Okay? So, nakikitaan ko dito yung spiritual purpose ay para magkaroon ng spiritual truth at authenticity. Okay? So, dahil lumabas ang Six of Cups upright, nakikitaan ko rito, para balinisin yung karma at ibalik yung purong pagmamahal. Okay? So, ito yung card ng soulmate healing. Ang separation ay hindi parusa. Ito ay spiritual cleansing, okay? So, pareho kayong kailangan maghilom ng mga lumang sugat. Hindi lang sa relasyon ninyo, kundi pati sa mga nakaraang buhay or pwede rin nakaraang trauma. So, yung tamang panahon, kapag pareho na kayong buo, posibleng may reconnection o closure na magaganap dito, okay? Pero this time, narito kayo sa stage ng healing. So, yung spiritual purpose dito, meron ako nakikitang karmic release, forgiveness, and soul evolution. Okay? So, dito, nakikita ko dito yung pinaka-mensahe sa'yo, yung spiritual message sa'yo, Yung separation ninyo, hindi pagtatapos, okay? Isa itong banal na kontrata, isang kasunduan ng dalawang soul na pipiliing maghiwalay, okay, para matutunan ang pagmamahal sa sarili. So dito, bago ka matutong magmahal muli sa iba, kailangan mo munang matutunan mahalin yung sarili mo, okay? Ayan, ito lang yung mensahe sa'yo, So nakikitaan ko dito, dahil lumabas ang temperance, tinuturuan ka dito ng healing at balance. So lumabas din dito yung Nine of Cups. So, dito pumapasok yung self-love at independence, So, dahil lumabas ang the High Priestess dito and the Seven of Swords dito, okay? Ayan. So, nakikitaan ko dito, dahil lumabas itong dalawang ito, yung bang tipo na ginising ka sa katotohanan, okay? So, lumabas yung the Empress dito, ito yung pumapasok yung rebirth at feminine energy mo. So, dito sa Five of Pentacles, nawalan ka ng lakas, okay? Nalaman mo ngayon kung kanino ka hihingi ng tulong. Siyempre, kay God, okay? Kumbaga, tinuruan ka dito lumapit kay God, sa Diyos, okay? So, nakikitaan ko dito, sa Knight of Wands, natuto ka dito na i-grounded yung passion, hindi lang basta ibigay. So, nakikitaan ko dito yung Six of Cups, dito pumasok yung soul cleansing, at karmic healing, okay? Ayan, ito lang yung nakikita ko. So, tingnan naman natin, ano naman yung susunod na chapter sa soul connection nyo pagkatapos ng separation, okay? So, meron pa bagang kasunod? Ayan. So, kukuha ko ng 7. Give me the message.
Ano yung susunod na chapter ng soul connection yung dalawa, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, lumabas ng Queen of Pentacles upright, then the Ace of Wands dito. Meron ditong Nine of Cups. Then the Eight of Swords reverse. Meron din ditong Queen of Swords, Queen of Cups, wow, and the Page of Pentacles. So, dito, no, yung pinaka-spiritual message dito, no, yung bang tipo na pagkatapos ng unos, bumalik ka sa sarili mong trono, okay? So, yung energy mo ngayon, no, ay parang isang taong dumaan sa matinding transformation. Nasaktan, natahimik, pero ngayon, nakahanap ka ng balanse sa practical, yung naging balanse, practically, pati yung sa puso mo, nagkaroon ka rin ng karunungan, okay? So, yung barahang ito, nagkukwento ng spiritual maturity. So, ibig sabihin para bang sinasabi ni universe, yung bang tipo na, anak, graduate ka na sa cycle ng sakit, okay? Kumbaga, graduate ka na doon. So, nakikitaan ko dito dahil lumabas ang Queen of Pentacles upright, yung bang tipo na hanap mo yung halaga mo, okay? Ikaw ngayon ay nasa panahon ng self-worth, stability. Dati, baka lagi mong inuuna yung iba, pero ngayon, natutunan mong unahin yung sarili mo nang walang guilt. So, si spirituality, ito yung energy ng divine feminine grounded in reality. So, ibig sabihin, natutunan mong alagaan ang sarili mo sa lahat ng aspeto. Emotional, physical, spiritual. So, hindi mo na kailangan ng validation, sapat na yung kapayapaan mo. So, nakikitaan ko dito yung lesson, meron ditong self-care, spiritual growth. So, yung purpose lang dito, yung nabuo mo yung sarili mo na may kapayapaan, okay? So, dahil lumabas ang Ace of Wands dito, so hindi mo kailangang ipilit yung apoy, kumbaga, dahil naka-reverse siya dito, ito yung tanda na pahinga muna sa labis ng pagkilos or passion. So, hindi dahil nawalan ka ng gana, kundi dahil pinili mo nang hindi magsimula ng mga bagay na hindi tugma sa'yo, okay? So, ito yung stage kung saan natutunan mong pakinggan, kung saan dapat gamitin ang iyong energy, okay? So, sa spiritual sense, ito yung sacred pause na kung saan pahinga muna bago ang panibagong simula. So, kapag bumalik ang apoy, yun ay para sa tamang layunin, hindi dahil sa takot or attachment, okay? So, nakikitaan ko dito yung pinaka-lesson. Nagkaroon dito ng divine timing, hindi pressure, or nagkaroon ka ng paghahanda para sa tunay na inspirasyon galing sa loob-loob mo, okay? So, dahil lumabas ang Nine of Cups dito, naka-upright siya ngayon. So, ikaw, meron nung nakita ditong katuparan ng sarili mong panalangin. So, yung card na ito ay tungkol sa self-fulfillment. Dati, baka hinahanap mo yung kaligayahan sa labas or sa ibang tao. Pero ganun pa man, ngayon, natutunan mo ang tunay na kaligayahan ay kalmadong contentment, okay? So, ito yung patunay na ang katahimikan mo ay hindi kawalan. So, kundi kasiyahan na hindi na kailangan ng ingay. So, sa spirituality, ito yung manifestation energy na kung saan habang mas natutunan mong maging grateful, mas dumadaloy ang blessing. So, sa emotional abundance, nakikitaan ko dito, mas dumadaloy yung gratitude, okay? Kumbaga, yung mga nararanasan mo, nagkaroon ka ng emotional abundance na kung saan ipinagpapasalamat mo to, okay? So, nagiging ka ng buo, bagong muli, lalo-lalo na meron ka ng pagmamahal sa sarili mo, okay? So, dahil lumabas ang Eight of Swords reverse, malaya ka na sa mga mental prison, okay? So, ibig sabihin, ito yung simbolo ng pagpapalaya sa mga dating limitasyon or takot, duda, overthinking, or guilt.
So yung separation or pain na pinagdadaanan mo ay nagturo ng pinakamahalagang leksyon sa'yo, okay? So yung totoong kulungan ay yung mga iniisip mo lang, okay? So dito ngayon nagising ka na, wala ka na bang tali or wala nang tumatali sa'yo, nakita mo na yung daan, handa ka na magpatuloy. So natutunan mong maging malaya sa isang sitwasyon at naibalik mo yung sarili mong kapangyarihan, okay? Kumbaga ikaw yung may control sa sarili mo, okay? So dahil lumabas ang Queen of Swords upright, so nakikitaan ko dito yung clarity and truth. So natuto kang maging matatag pero hindi mapait, okay? So nakikitaan ko rin dito yung bang tipo na hindi mo na hinahayaan na lamunin ka ng emotion pero hindi ka na rin sarado sa pagmamahal. So ibig sabihin matalino ka lang talaga, okay, sa pagpili kung sino ba yung karapat-dapat na papapasukin sa energy mo. Okay? So nakikitaan ko dito nagkaroon ka ng mastery discernment, okay? Yung bang lumakas yung pakiramdam mo. Alam mo kung kailan makikinig sa puso mo at kailan ba pipigilan yung isip mo, okay? So dito nagkaroon ka ng wisdom from pain, so protection ng energy at boundaries, okay? So nakikitaan ko dito sa Queen of Cups, then sinabayan dito ng Page of Pentacles upright, So nakikitaan ko dito yung bang tipo na yung puso mo muling magbubukas dito sa Queen of Cups. Ito yung perfect balance ng intuition at compassion. So kahit duman ka sa matinding emotion, pinipili mong manatiling mabuti at marunong magmahal, okay? Pero ngayon dahil malakas din yung discernment mo, dahil dito sa Queen of Swords, nakikitaan ko dito, ito yung tanda ng emotional maturity. So, marunong ka nang magmahal nang hindi nasasaktan yung sarili mo. Okay? So, sa spiritual level, ito yung healing inner child or pwede ring activation sa empathic gifts mo. Okay? So, nakikitaan ko dito yung unconditional love with wisdom. Yung bang magiging ilaw ka sa iba habang inaalagaan yung sarili mo. Okay? So, dahil lumabas ang Page of Pentacles upright, nakikitaan ko dito yung isang bagong simula na may bagong mindset. So, ito yung card ng fresh start at practical sa spiritual life. So, matapos ang lahat ng transformation mo, ito ka na ngayon. Handang magsimula ng bago. Pero this time, mas grounded at mas marunong ka na. So, nakikitaan ko dito, ito yung simbolo ng bagong project, bagong landas, or pwede ring bagong pag-ibig. Pero ito yung may landas ng matatag na pundasyon. So, sa spiritual sense, ito yung soul student energy. Yung bang tipo na handa ka na ulit matuto pero hindi na mula sa sakit, kundi sa mga experience mo, okay? So, dito yung lesson nagkaroon ka ng humility and growth na kung saan andun yung pagpapalawak ng abundance at wisdom sa physical life, okay? So, nakikitaan ko dito yung sa energy mo, kumbaga na-reclaim mo yung halaga mo, okay? Nagpahinga ka pero hindi mo pinilit. Kumbaga nagpahinga ka pero hindi ka na muna nagpilit na sa pagbabago, Kumbaga ninamnam mo yung pahinga mo. So dito, nakakahanap ka na ng joy sa sarili, okay? So nakalaya ka mula sa mga mental chains, okay? So matalino ka sa boundaries. Nakikitaan ko dito rin na mabuti pa rin yung puso mo, okay? Dito sa Queen of Cups. So ready ka na sa mga bagong yugto ng buhay mo, okay? So, hindi ka nawala, nag-evolve ka lang. Ito lang yung nakikita ko sa'yo. Yung pananahimik mo ay hindi pagtatapos, kundi pagtatanim ng bagong ikaw. So, ibig sabihin ngayon nagbubunga ang lahat ng pinaghirapan mong healing. So, lumalabas dito na nasa yugto ka ng pagkabuo at mula rito, darating yung blessing na akma sa bagong vibration mo. Okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.